ay papasok na po sa isang panibagong taon. And this is my plan, this 2025, that we are going back to the basic. Babalikan natin yung basic na pananampalataya, katulad ng panalangin, pagbabasa ng Bible, fellowship, worship, so forth and so on. But as I promised po, bago matapos yung ating taon noong year 2024, pag-uusapan muna natin patungkol sa kaperahan. Ngayong first 4 weeks ng year 2025, and I hope is we will be able to handle properly yung mga bagay na nagkatiwala sa ating Panginoon. Lalo na po sa usapin yung pera. Okay? And I hope na sa serye ng ating pag-aaral na ito, at least kahit paano makita natin yung framework ng Panginoon para at least kahit paano maiwasan natin na tayo po ay mabaon sa utang. Alright? So, isa po sa mga dilema na meron tayo sa buhay natin, whether we like or not, tayo po ay nakakapag-inom ng pera, tayo ay nakakapag-utang, at ako po ay isa dyan. So, titingnan natin yung biblical principle na kung ano yung matutunan natin na sinasabi ng Bible regarding sa bagay ito. And actually, etong mensahe po natin sa buong buwan ng Enero is siya po ay nakapaloob sa dalawang chapter ng 2 Corinthians. 2 Corinthians chapter 8 hanggang chapter 9. So dalawang chapter po yung titignan natin. And the reason why ito yung napili ko na gawin natin serye ngayong January is that kahit paano we'll be able to start this new year, right? Most especially po sa usapin patungkol sa pera. Okay? Now, bilang pagsisimula ko, naisigaw-rawaan po natin na ang pera ay hindi masama. Nainiwala po kayo doon. Ang pera ay hindi masama. Okay? Ang pera ay hindi masama. Okay? At ang pera po ay nandoon sa bahagi ng sasabihin natin is siya ay necessity. Siya ay pangangailangan natin. Diba? Lahat ng trading, lahat ng exchange, lahat ng palitan, lahat ng kalakal, lahat ng negosyo, hindi mangyayari kung walang kasamang pananalapi o pera. So, yan po ay bahagi ng buhay natin. Yan ay kinakailangan. So, napakahalaga na pag-usapan natin ang patungkol sa pera. Katulad na sinabi ko sa inyo earlier, sabi ko po, whether we like it or not, malaking bahagi ang pera sa buhay natin. Okay? Sino po dito nagsasabi, gusto hindi ko kailangan ng pera? Meron po ba magsasabi ng gano'n? Diba? Kailangan natin ng pera. Tama po ba? If you are a student, kailangan mo ng pera. Kung ikaw ay magulang, kailangan mo ng pera. Kung ikaw ay nagtatrabaho, kailangan mo ng pera. So mahalaga na pag-usapan natin ang patungkol sa pera kasi ito po ay kinakailangan natin araw-araw. No, sa lahat ng aspeto ng buhay natin, nandiyan yung ating usapin patungkol sa pera. Okay, now, but let me tell you this. Malalaman mo kung ano ang priority ng isang tao sa pamamagitan ng pag-alam mo kung saan na ginagastos ang majority ng kanyang pera. Okay, alam niyo kung ba na ang pera ay pamantayan? Ang pera ay standard. Ang pera ay sukatan. Ang pera ay sukatan kung ano ang priority natin sa buhay. Ang pera ay sukatan kung ano ang mas inuuna natin sa ating buhay. So, ibig sabihin, mag-discern natin sa pamamagitan ng paggastos ng isang tao kung ano ang kanyang priority sa buhay. Yun ang sinasabi natin ng standard. Ang pera. Bakit? Kasi ang sabi ni Jesus Christ, kung saan naroon ang iyong kayamanan ay naroon din ang iyong puso. Tama po ba? Sinabi ni Jesus yun, di ba?
na kung saan naroon ang ating puso, di ba? Kung ito ay nasa kayamanan, nakakahulugan na nandoon ang ating puso. So, ang pera ay sukatan. Okay? So, napakahalaga, again, nasabihin natin na kailangan pag-usapan yung pera. Una, para maunawaan natin kung saan ba natin dapat ilagak yung ating pananalapi. Okay, kung saan ba natin dapat ilagak ang ating pananalapi dahil ang pera ay standard. Ito ay panukat kung ano ang priority natin sa ating buhay. Merong isang quotation sa Facebook, if you are aware of that. Ang sabi nung nag-post sa Facebook, if money is evil, why church collect money for the ministry? Nagalagin natin. Ang sabi nung nag-post sa Facebook, kung ang pera ay masama, bakit nawawalan tayo ng pera ang mga opisyal sa church? Mali. Ang sabi ni Apostol Pablo, the love of money is the root of all evil. Hindi niya sinabi ang pera ay masama. Tama ba? Ang sabi ni Apostol Pablo, the love of money is the root of all evil. So, ibig sabihin, mapapansin po natin, kapag pinag-aralan po natin yung Bible, hindi pinagbabawal ng Diyos na tayo ay magkaroon ng pag-aaral katulad ng pera. Nakuha po ba natin? Hindi pinagbabawal ng Diyos na tayo ay magkaroon ng pera. Now, let me give you an example. If you are to turn your Bible sa book of Haggai, okay, if you have your Bible, please open that in the book of Haggai. Okay? So please turn your Bible sa book of Haggai. Titignan natin, no, kung ano ang sinasabi ng Bible regarding dito. Okay. So Haggai chapter 2. Haggai chapter 2, verse 8. Okay, tignan natin. Kasi natin sinasabi ng Panginoon dito sa Haggai chapter 2, verse 8. Look at this. Ang sabi dito ng Panginoon sa Haggai chapter 2, verse 8, basahin ko sa verse 6 muna, no, para makita natin yung konteksto. Sabi niya sa Haggai chapter 2, verse 6, hindi na magtatagal at iyayanigin ko ang langit at ang daigdig, ang lupa at ang dagat. Verse 7, iyayanigin ko ang mga bansa at dadalhin ko dito ang kanilang mga kayamanan. Ang templo nito ay mapupuno ng kanilang mga kayamanan, sapagkat ang lahat ng pilak at ginto sa buong daigdig ay akin. So ang Diyos, si Yahweh, ang nangungusap, ang nagsasalita, ang sabi niya sa verse 8, sapagkat ang lahat ng pilak at ginto sa buong daigdig ay akin. So sino ang nagmamayari ng lahat ng mga bagay nito? Ang ginto at pilak, ang sabi ng Panginoon, siya ang nagmamayari. So in another portion of the scripture, sabi ng Panginoon, ang lahat ng mga bagay sa buong mundo, ako ang nagmamayari, sabi niya. Pagmamayari niya ang lahat ng bagay. Now, alam natin na ang ginto ay nakukuha sa pamamagitan ng pagmimina. At yan ay nakukuha sa pamamagitan ng mga makinarya na ginagamit para batrace kung saan meron maraming ginto, kung saan meron maraming deposito ng ginto. But the point is, ang nagmamayari sa lahat ng mga bagay nito, walang iba kundi ang Panginoon. Everything. Now, sasabihin natin, Pastor, paano yung mga papel na ginagamit natin? Sino ang nagmamayari nun? Paano yung mga kahoy na ginagamit natin para tayo ay makapagtayo ng bahay? Yung mga bakal na ginagamit para tayo ay magkaroon ng matibay ng pundasyon? Ang mga simento, ang mga buhangin, ang mga bato, no, ang lahat. So, papansinin po natin ang reality na ang lahat ng mga bagay na ginagamit natin ay hindi mapoproduce kung walang raw material. Tama po ba? Ibig sabihin, yung mga raw material na iyon ay ginawa ng Diyos, nilikha ng Diyos
na nasa ating mundo, every raw material na ginagamit natin, ang lahat ng mga bagay na napoproduce, ang sabi ng Bible, ang nagabayaan ng lahat ng mga bagay na iyan, walang iba kundi ang Diyos, dahil siya ang likha ng lahat ng mga bagay. Ang sabi niya sa Haggai chapter 2, dating panahon na kung saan, titipunin ng Diyos ang kayamanan ng mga bansa. Bakit? Sabi niya, dahil siya ang nagmamayari ng lahat ng mga bagay na iyon. Now, please turn your Bible for a while sa Deuteronomy chapter 8. Tingnan natin ito. Deuteronomy chapter 8. Deuteronomy chapter 8, verse 18. Again, once again, Deuteronomy chapter 8, verse 18. Ito ang sabi ng Panginoon dito. Subalit alalahanin ninyong si Yahweh na inyong Diyos ang nagbigay sa inyo ng lakas upang yumaman kayo. Ginagawa nito bilang pagtupad niya sa kanyang pangako sa inyong mga ninuno. Sino daw po ang nagbigay ng lakas upang yumaman ng Israel? Sino po? Sabi ni Moses, si Yahweh, ang Diyos, ang nagbigay ng lakas upang sila ay yumaman. Balikan natin for a while yung sinasabi sa Haggai chapter 2. Ang logic, sinasabi ng Panginoon na siya ang nagmamayari ng lahat ng bagay. Ang lahat ng mga natural resources na ginagamit at na-discover ng mga tao, ng mga scientists, ng sino man, ang pinagalingan ng lahat ng mga bagay na iyon, walang iba kundi ang Diyos na lumikha ng lahat ng bagay, at dahil siya ang lumikha ng lahat ng mga bagay, pagmamayari niya ang mga bagay na ito. In short, kung wala yung mga bagay na nilikha ng Diyos, wala tayong mapoproduce na something. Nakuha. Wala tayong upuan na pwede gamitin tuwing araw ng linggo. Walang madidevelop, walang may invento na telepono, smartphone, electric fan, aircon, without the natural resources na nilikha ng Panginoon. At ang sabi ng Panginoon, sa Deuteronomy chapter 8, verse 18, ang Diyos ang nagbigay ng lakas sa bansang Israel upang sila ay yumaman. Okay? So nakakahulugan ng Panginoon ay nagbigay siya ng hindi mabilang, hindi masukat ng mga resources na pwedeng gamitin ng tao upang siya ay makapag-produce. Okay? Upang siya ay makapag-produce. Now, ano ibig sabihin nito? Ang sabi ng Panginoon sa Deuteronomy chapter 8, verse 18, ang Diyos ang nagbigay ng lakas sa Israel upang sila ay yumaman. Ano ibig sabihin nito? Ang Diyos, binigay niya ang bawat isa ng kakayahan upang sila ay magkaroon ng pagkakataon na maging mayaman. God has given us the ability to gain wealth. No? Okay. Let me put it in a simple illustration. Minsan, meron tayo mga kaklase. Diba? Meron ba kaklase? Nag-aaral ka ng high school. Meron ba kaklase? Hindi siya nag-excel academically. Kapag meron mga exam, hindi siya makapasa-pasa. Kaya kung makapasa man siya, pasang-awa pa. Diba? Kapag meron mga recitation, hindi na makapag-decide eh. Right? Minsan, tatamad-tamad ka kapag nasa school. Pero mapapansin mo, along the way, maglipas ng panahon, mapapansin mo, siya pa yung nakapag-abroad. Siya pa yung nakapunta sa ibang bansa. Nakapasok sa isang magandang kumpanya. Kumikita ng mas malaki kaysa sa iyo na nakapag-aral. The point is, ang Panginoon, binigyan na ang bawat isa ng abilidad at kakayahan, okay, na siya ay makapaghanap buhay
pantay-pantay sa bawat isa. Okay? Let me put it this way. Meron mga kabataan hindi makapagtrabaho sa construction. Dahil hindi nila kaya yung mga mabigat na trabaho. Pero, kaya ng grupo sa opisina, gumawa ng program, application, na pwedeng gamitin ng mga tao at sa pang-araw-araw na buhay nila. Magkapareho ba? Hindi. Sino ang nagbigay ng abilidad? Sino ang nagbigay ng kakayahan? Sino ang nagbigay ng talino para magawa ng isang tao ang mga bagay nito para siya ay kumita? Wala iba, kundi ang Diyos. So in Deuteronomy chapter 8, verse 18, ang sabi ng Panginoon, ang si Yahweh ang nagbigay ng lakas upang sila ay yumaman. So ibig sabihin, maging sa atin, ang Diyos ang nagbigay sa atin ng kapasidad upang tayo ay kumita at makapaghanap buhay. At kung loobin man niya, hindi lang para kumita, meron sa atin aangat ang buhay, magiging mayaman, probably, magiging milyonaryo, probably. Kayo galing? Once again, sa Diyos. Ito yung maraming isang bagay iniisip natin na nakakalunod. Kung meron magandang plano ang Diyos sa buhay ko, why He brought me to a very poor family? Diba? Kasi iniisip natin, teka lang. Pag-usapan natin to. Kung ang Diyos ay meron magandang plano para sa buhay ko, bakit kaya na ako ay pamanak sila, lumaki sa isang napakahirap na pamilya? Right? Now, let me tell you this. Do you know that God, He has only the power, He alone has the power to create circumstances in our lives. Ang ibig sabihin, kung ikaw ay sinilang sa isang marantong pamilya, kung ikaw ay sinilang sa mahirap na pamilya, hindi aksidente yan. God brought you to that circumstances. Dinala ka ng Diyos sa ganoong sitwasyon. Pansinin natin, mayroong mga bata isinisilang sa mahal nitong pamilya. Mayroong mga isinisilang sa mayamang pamilya. At sino ang may nag-create ng circumstances na yun? Is that an accident? No, never. Ang Diyos, He created that circumstances. Why? Because God wants to show you something na kung paano siya ay kikilos sa buhay mo. At the same time, kung maunawaan mo ng Panginoon, siya lang ang may kakayahan na baguhin ang buhay mo. Siya lang ang may kapangyarihan na baguhin ang pamilya mo. So, ibig sabihin, hindi aksidente na ang isang bata ay isilang sa isang mahirap na pamilya, hindi ang aksidente na isang bata ay isilang sa isang mayamang pamilya, dahil ang lahat ng mga bagay na ito ay bahagi ng provisyon ng Diyos. Bahagi ng plano ng Diyos. So, hindi mo pwedeng sisihin ng mga magulang mo kung bakit sinilang ka sa mahirap na pamilya. Hindi mo pwedeng sisihin ng mga magulang mo kung bakit sa ganitong pamilya ka sinilang. Hindi mo rin pwedeng sisihin ng mga magulang mo kung bakit sa ganitong environment ka sinilang. That's all has been purposed by God. Ang Diyos ang gumawa ng lahat ng mga circumstances na iyon. Siya may kontrol ng lahat ng mga bagay. At mapapansin po natin na ang realidad ang Diyos, ipinamahagi niya, ibinubog niya, itinanong niya ang lahat ng mga bagay nito na hindi pantay-pantay sa lahat ng tao. Why? For the reason na ang Panginoon nais niya na makita
makita kung pwede kang magkatiwalaan. Stewardship. Pamamahala. Yun ang dahilan ng Panginoon. Diba? Ang sabi ng Bible, ang sino mo pagkakatiwalaan sa maliit na bagay, pagkakatiwalaan sa hindi na mas malaking bagay. The main point of everything is stewardship. Paano pa mapagkakatiwalaan ng Diyos kung ikaw ay mahirap at kung ikaw ay mayaman, paano ka pagkakatiwalaan ng Diyos sa panahon na ikaw ay mayaman? Again, ang kayamanan, ang kaperahan, sila ay pamantayan ng iyong morality. Kung ano ang iyong priority sa buhay. Ibig sabihin, dinedetermine ng pera kung anong klaseng tao. Tuwa natin? Okay? Ang pera ang sukatan para malaman mo kung anong klaseng tao ka. Diba? Kaya nga meron tayo kasabihan na silaw sa pera. Meron tayo kasabihan, di ba? Yung pamilya na nakasalanan dahil sa pera. Why? Because money, wealth, is a barometer. It is a standard kung anong klaseng tao. So, malalaman mo pala kung anong klaseng tao ka sa pamamagitan ng pera. Sa pamamagitan ng pera. Ay, ibig sabihin ito. Example, meron pang inventor. Diba, minsan na tayo ganyan. Diba? Gumagawa tayo ng inventory kung magkano ang pumasok ng pera sa atin. Gumagawa tayo ng inventory kung ano yung mga ginastos natin, di ba? Yung mga listahan tayo. At kung magkano yung ginastos, magkano yung nawalan ng pera. Diba? Ngayon, alam niyo, ito yung reality. Malalaman mo kung ano yung priority mo sa buhay. Kapag siya mo, ano ba yung mga pinamili mo? Okay? Ano ba yung pinamili mo? Malalaman mo kung anong klaseng tao ka. Kapag tinignan mo kung saan mo ginastos yung karamihan ng pera mo. That's it. Yun yung implication na sinasabi ng Bible. Okay? So, ang ginagawa ng Diyos, sinusukat niya kung anong klaseng tao tayo at sinusukat natin kung anong klaseng tao tayo sa pamamagitan ng ating kayamanan, pag-aari ng ating pananalapi. At hindi lang yun. Sinusupat ng kayamanan maging yung ating spiritual life. Now, ang sabi ni Santiago, ang lahat daw po ng mabuting regalo ay nanggaling sa Diyos. Alam niyo po ba na ang lahat ng mga resources na ibigay sa atin ng Diyos, ang intention niya sa mga bagay na iyan, gamitin natin sa mabuting kaparaan. Ano yung sabihin? Ikaw ang nagpapala ng Diyos, binalisyon. Ano ang nais ng Panginoon? So that you will have something para makabili ka ng mga basic needs mo. Okay? Ano yung sabihin? At the same time, may mga tao na yung mga natural resources na ibinibigay ng Diyos, ginagamit nila sa masamang kaparaanan. Diba? Bakit i-invento yung mga bomba? Saan galing yung mga materialis na ginamit sa bomba? Hindi rin ba lang sa natural resources na ibinigay ng Diyos? Okay? Itong New Year pa lang. Kung nanonood kayo sa Facebook, ang dami mo na subatan, bilang mo na subatan. May mga ilan na natutulan ng kamay. Dahil sa pagpapaputok. I mean, hindi intensyon ng Panginoon na makapaminsala sa atin yung mga natural resources na ibinibigay niya, pero dahil sa karunungan ng tao, ano nangyari? Ginamit nila yung mga kaloob ng Diyos, yung mga bigay ng Diyos sa hindi magandang kaparaanan. Okay? So, yun yung isang bagay na nakakalungkot. But once again, paalala sa ating
Ang nais ng Panginoon para sa atin, doon sa mga bagay na ibinibigay na, yung mga bagay na ipinagkakaroon sa atin ng Diyos ay magamit natin sa magandang kaparaanan, sa mabuting hangarin. Magamit natin para sa kapakinabangan ng iba, hindi lamang ng ating pamilya, kapakanan ng ating kapitbahay, ng ating kapwa, and even our country. And let me just tell you this, hindi lahat ng ating pera at kayamanan ay inuutusan tayo ng Diyos na ibigay natin sa gawain ng pagmisyon. Hindi. Kuha natin? Hindi sinasabi ng Panginoon na ang lahat ng pera natin ay gamitin natin para sa ministry. Hindi po yung utos ng Panginoon. Hindi sinasabi ng Panginoon na ang lahat ng pera mo ay ipadala mo doon sa mga foreign missionaries. Doon napakahalaga na dapat gamitin natin ang kayamanan natin para suportahan ang ministry. Gamitin natin ang ating mga pera upang magpadala tayo ng tulong sa mga missionary na iniiwan ang hanap buhay sa bansang ito para sila po ay makaabot ng mga kaluluwa sa ibang bansa. Pero ang reality, hindi tayo inutusan ng Panginoon na ang 100% ng ating pera ay gamitin natin para lamang sa ministry, para sa church. Pero kung gusto mong gawin, walang pipigil sa iyo. Kung yan ang conviction sa iyo ng Panginoon, walang pipigil sa iyo. But again, nais kong linawin sa bawat isa sa atin, hindi inutusan ng Diyos sa mga Kristyano na ang lahat ng kanilang pera at kayamanan ay gamitin nila para sa ministry lamang. Ang sinasabi ng Panginoon, gamitin natin ang ating kayamanan for good and noble purposes. Good and noble purposes. Bakit? Nais ng Diyos na sa pamamagitan ng ating pananalapi, siya po ay maluwalhati. Nakuha ko ba natin? Nais ng Diyos sa pamamagitan ng ating pananalapi, siya po ay maluwalhati. That's why, hindi natin pwedeng gamitin sa masamang bagay yung pera na ipinagkakatiwala sa atin ng Diyos. Okay? Hindi natin pwedeng gamitin sa masamang bagay ang mga pera na ipinagkakatiwala sa atin ng Diyos. Alam niyo, Panginoon, hindi siya cosmic killjoy. May kala ba kayo killjoy? KJ? Ang Panginoon hindi siya ganun. Alam niyo ang reality sa Diyos? Okay? Alam niyo ang totoo sa Diyos? Nice na lang yung mga pera na meron tayo, yung mga bagay, yung pera na nagkakatiwala niya sa atin, kung ma-enjoy din po natin. Meron ba kayong kilalang tao na buong buhay na nagtrabaho siya? No? Hindi man niya naranasan na siya ay mamasyal. Diba? Hindi man niya naranasan na siya ay mag-enjoy. Yung lahat ng mga pera na nalipo niya. Diba? Mamatay siya. Pinahinabangan ng kanyang pamilya, pero siya mismo hindi man niya na-enjoy yung pera na meron siya. That's why, hindi masama na kung meron kang pera, magbakasyon ka sa ibang bansa. Hindi masama. Hindi masama na kung meron kang pera, magpunta ka sa Boracay. Hindi. Hindi masama na kung ikaw ay meron pera, ikaw ay magpunta sa ibang bansa, gastusin mo sa mabuting bagay yung mga pera na meron ka. Why? Kasi nais ng Panginoon na ma-enjoy natin yung pera natin. Di ba? Yan ba kalang Pasko, bumastos tayo. Di ba? Malaki ang halaga na ginastos natin. Hindi masama na bumili ka ng bagong sapatos. Hindi masama na bumili ka ng bagong damit. Right? Why? As long as ginagamit mo sa mabuting kaparaanan yung pera mo, ang Diyos hindi siya kontra sa mga bagay na yan. As long as you're using them for good purposes. So, sinasabi ko, hindi rin masama. Hindi rin masama na na-enjoy mo yung pera mo. Diba? Mag-excursion ka. Mamasyal ka. Magpunta ka sa mga lugar na gusto mo puntahan. But take note, again, ang sabi ng Panginoon, as long as ginagamit mo sa mabuting bagay, yung pera na nagkatiwala na ng Diyos, hindi siya kontra sa mga bagay na ito.
See? Hindi ba naman ito ang Diyos? Diba? Kung magbabakasyon ka, huwag na magtaubok sa araw na meron pa ng bahay. Okay? Nais ng Diyos na ma-enjoy natin yung pera natin. Yung kayamanan natin. Bagsak, may pinakalit ko. Diba? Yung iba may pera. Lalo yung mga kabataan sa panahon natin ngayon. Diba? Ano yung sabihin dito? Diba? Sa halip na gawin sa mabuting paraan, ang pera na ibinibigay ng Diyos sa mga ginagamit sa masamang paraan. Pagduay din. Diba? Example. Bigyan ka ng Panginoon ng kayaan na makapagbayad ng internet every month. Galing, naghahalin din ng Diyos, galing sa Diyos. Yung may data ka, araw-araw, kanino nagaling yung pinambili mo? Sa Diyos pa din. But, ganito naman ko, yung pinambili mo ng data, yung pang wifi na meron ka, na dapat sana, gamitin mo sa mabuting paraan, ang ginagawa mo, nanonood ka ng pornographic materials. Nanonood ka ng pornographic materials. Ibig sabihin, intended, yung ibigay sa inyo ng Panginoon na pang-internet for good purposes. Makausap mo yung pamilya mo na wala sa tabi mo. Hindi mo ba? Makita mo kung anong nangyayari sa buong mundo. Makita mo yung bayad tungkol sa stock exchange. But because you have a twisted idea and mindset, ang nangyari, yung supposedly na gadget at yung internet na meron ka, nagagamitin mo sana for good purposes, nabukso ka. Nag-open na ngayon ng pornographic sites. Pornographic website. Yun ang bagay na hindi gusto ng Diyos. Nagagamitin natin sa hindi gustong bagay, yung mga bagay na pinagkakatiwala nyo sa atin. Why? Kasi ang nice na pala ma-enjoy natin yung kayamanan na meron tayo, pinagkakatiwala niya, nang sa gayon, ma-appreciate natin yung kagandahan ng mga bagay na nalikha ng Diyos. Magpunta tayo sa mga lugar na kung saan payapa. Punta ka sa beach, sa dagat, punta ka sa Palawan, whatever, 100 islands, para ma-enjoy mo, ma-appreciate mo yung beauty ng bagay din ng Diyos. Yun ang gusto ng Panginoon, na ma-enjoy natin yung mga bagay na ginawa niya sa pamamagitan ng mga bagay na ipinagkaloob niya sa atin. Again, inuulit ko, hindi inutos ng Panginoon ang lahat ng kayamanan natin ay gamitin natin for the needs. Alam ng Diyos na meron tayong ibang pangangailangan. Alam ng Diyos na kailangan mo pagkain, inumin, damit, bahay. Alam ng Diyos na kailangan gumastos para sa tuition fee ng iyong mga anak. Kaya hindi na iniutos sa atin na ibigay natin ang lahat ng ating kayamanan para sa kanyang gawain. But again, kung iyon ang pintig ng iyong puso, na ibigay mo lahat ng iyong kayamanan sa gawain ng Panginoon, walang pintig sa iyo. Pero hindi iyon ang punos ng Diyos. Dahil alam ng Diyos na maliban pa sa ministry, meron pa tayong ibang mga kinakailangan. Now, ito ang sabi ng 1 Timothy chapter 6, verse 17. 1 Timothy chapter 6, verse 17. Notice, ang sabi dito ni Apostol Pablo, ang mayayaman sa material na bagay ay ubusan mong huwag magmataas. At huwag umasa sa kayamanang lumilipas. Sa halip, umasa sila sa Diyos na masaganang nagbibigay ng lahat ng mga bagay para sa ating kasiyahan. See? Ang Diyos daw po ay masaganang nagbibigay para daw po sa ating kasiyahan.
Diba? So kung bigyan ka ng Diyos ng kakayahan na makapagtrabaho sa isang magandang kumpanya, kung may kita ka ng malaki, kung mo gamitin sa mas bagay. Sabi ng Panginoon, para ma-enjoy mo. So, alam niyo po yung mga enjoyment na sinasabi ko, hindi sinasabi ng Panginoon na magpunta ka sa beer house, hindi sinasabi ng Panginoon na magpunta ka sa mga bar house or whatever, ikaw ay maglalasing, magpapakala mo sa alam. Hindi ganun kasi ng enjoyment na sinasabi ng Diyos. Ma-enjoy mo yung wastong paggamit ng pera na pinagkatiwala sa iyo ng Diyos. Okay, sabi ko, nakakalungkot. Kung ikaw ay isang negosyante, ikaw ay mayroong business sa buong buhay mo, hindi ka man lang nakapasyal kasi sobra ka ng focus. Kung sa business mo, ano sabi ng Panginoon? Ibinibigay nga ang mga bagay nito for our enjoyment. Okay na. Don't get me wrong. Basta, may pera ko, pwede ba ako mag-enjoy? Kailan? Sa linggo ko. Sa oras ng ministry? Now, itong ibig ko sabihin. The reality is this. Ministry is always holistic and holistic. Ano ibig sabihin holistic? Kapag sabi ng holistic, kapag ikaw ay nami-ministry, hindi pwedeng ginagampalan mo ang role mo dito at napapabayaan mo naman ang bahagi na dapat mong gampalan dito. Ayun. If I am a pastor here, ginagawa ko lahat ng mga dapat kong gawin sa church at napapabayaan ko ang aking pamilya, I am not doing the ministry holistically. Bakit? Merong utos sa Diyos na kasama sa ministry ay pagmamahal sa pamilya. At kung napapabayaan ko ang aking pamilya dahil sa ministry, ibig sabihin, merong bahagi ng utos ng Diyos na hindi ko nagagawa. So I am not successful in that area of the ministry. Wala natin? Same. Sa lahat ng aspeto ng buhay natin, if you are a father, if you are a mother, nanonood ng TV series ang pamagat ay 911, if you are familiar with that. Merong isang firefighter, ang pangalan ay Eddie, at ang sabi niya sa tatay niya, sabi niya, all my life, hindi ko pinangarap na maging katulad mo, sabi niya sa tatay niya. Bakit yung tatay niya, sub sa trabaho, nagtatrabaho overseas, at nagpapadala ng pera para sa pangangailangan ng family niya. Ang sabi ni Eddie, we need more than a money. Alam niyo, ibig sabihin ni Eddie doon, sabi niya, we need you as a father in our family. We do not just want your money. Ibig sabihin pala, sinasabi dito ng Bible, kahit na ikaw ay sumusuporta sa pamilya mo, nagpapadala ka financially para makapag-aral ng mga anak mo, pero wala ka doon physically to support your family, still, hindi mo pa nagagampanan yung layunin ng Panginoon. You're not a father in a sense. Kaya nga, hindi pwede na sa ministry, habang ginagampanan mo ng pasto ang bahagi nito, napapabayaan mo yung isang bahagi. Same, habang nagtatrabaho ka, hindi mo pwede pabayaan yung responsibility mo bilang isang magulang. Let me ask you a question. Kung naghahanap buhay ka, kailan mo yung pagkakataon na sinamahan mo ang anak mo para siya ay mawala sa sa'yo? See? At hindi mo pwede sabihin na ikaw ay mapagpapalad. Dahil ikaw ay namumugod ng pera sa pamilya mo. Hindi na nais ng Panginoon. Your family needs not more than your money. They need you. Kanila. Hindi pwede na ang buhay mo ay umilit lamang sa pagtatrabaho. You have to enjoy your time with your family as well. At hindi rin pwede na ang buhay mo ay umilit lang sa pamilya mo at papabayaan mo ang ministry. That is the ministry, holistically and holistically. Again, umilit mo na. Hindi pwede pabayaan ng isang bahagi ng utos ng Panginoon habang tinutupad mo ang iba. Why? Again, we are still
ng bagong sopa para sa pamilya mo. Hindi masama na bumili ka ng kotse para sa pamilya mo as long as ginagamit mo lang kung sila sa gusto mong pamamahay. See? Yan ang layo ng Panginoon sa mga bagay na yan. Hindi siya cosmic killjoy dahil ang nais ng Panginoon, ma-enjoy natin yung mga bagay na ipinagkakatiwala niya sa atin. See? Ibig sabihin, balanse lahat. Balanse. Ang nais na Panginoon. And again, ikaw ay binigyan ng Diyos ng kakayahan at ng karunungan para ikaw ay makapaghanap buhay kung sakali ikaw ay magiging mayaman. Okay? So, nais ng Panginoon na ito yung gawin natin sa buhay natin. At sa kung anumang kayamanan ang meron tayo. Okay? So, ang sabi sa Isaiah chapter 2, verse 7. Isaiah chapter 2, verse 7. Isaiah chapter 2, verse 7. Sabi dito ng propeta, sabi niya, sagana ang kanilang lupain sa ginto at pilak at walang pagkaubos ang kanilang kayamanan. Sa buong lupain, maraming kabayo at hindi mabilang ang kanilang mga karwahe. Kasi natin ang Diyos, binigyan niya ng hindi mabilang na kayamanan ang bansang Israel. In Isaiah chapter 2, verse 7. Ang tanong, ba't yung gagawin ng Diyos? Ba't niya kinakailangan bigyan ng hindi mabilang na kayamanan ang bansang Israel? You know the reality? Because God is generous. Ang Diyos ay sobrang mapagbigay. Ang Diyos ang halimbawa ng pagbibigay. Ang Diyos ang halimbawa kung paano isang tao ay hindi dapat maging makasarili. Okay? At ang Diyos, pinagkakalooban ka ng kayamanan para ma-enjoy ang mga bagay ito as long as hindi mo ginagamit ng masama ang mga bagay. Let me put it this way. God's given us the ability to eat food. Tama? Ang Diyos, binigyan tayo ng kakayahan para tayo ay makakain. Hindi masama ang kumain. Ano ang masama? Ang maging matakaw at maging masiba. Kasi, hindi ka lang magkain ng Panginoon, hindi masama kung ikaw ay kakain. Ang kasalanan sa harapan ng Diyos, ang pagiging matakaw at pagiging masiba. See? Nice na dyan ma-enjoy mo yung pagkain, pero hindi nice ng Panginoon na maging matakaw at maging masiba. Okay? Alam mo yun, kasi kapag nagiging masiba ka na, nagiging matakaw ka na, hindi na iniisip yung kapwa ng iba. Ang iniisip mo lang yung sarili mo. Uubusin mo lahat ng pagkain, masiyang lamang ang sarili mo. Hindi yung tama. Hindi na nais ng Panginoon. Nais na mas na ma-enjoy yung pagkain, pero kung hindi na iniisip na kapwa ng iba, hindi yun ang nasa isipan ng Panginoon. At ito ba'y nakakalungkot sa buhay natin? Again, hindi inutusan ng Panginoon na ibigay natin lahat ng ating kayamanan for the ministry. Ang dami nito. Pero ito yung problema sa isipan natin. Sa kanila ako magbibigay kapag marami na ako. Di ba yun ang mindset? Sa kanila ako magbibigay kapag marami na ang meron sa akin. Pero isang kwento, pero isang pastor lumapit sa kanyang miyembro, sabi ko sa miyembro niya, kapatid mag-anniversary in church. Pero kasang kung baboy, bibigyan mo ba yung isa sa Panginoon? Oo,
Diba? Kung meron ka limang baboy, bibigay mo ba yung isa sa Panginoon? Opo, Pastor. Kung meron kang dalawa, ibibigay mo ba yung isa sa Panginoon? Opo, Pastor. Kaya sabi ng Pastor, kapatid, kung meron kang isang baboy, ibibigay mo ba sa Panginoon? Ang sabi niya yung Pastor, isa lang nga lang yung baboy ko, kunin mo ba? Sabi niya. Because that's the mindset. Yun ang kaisipan. Ang kaisipan natin, sa kanya ako magbibigay kapag marami na ako, mayaman na ako. No, that's a wrong principle. Bakit? Ang sabi kasi ng Panginoon, ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay, pagkakatiwalaan sa malaking bagay. Ibig sabihin, kaya ang pagkakatiwalaan sa maliit na bagay, nang sa ngayon, makita kung katiwala ka sa maliit na bagay. Okay, hindi sinabi ng Panginoon na sa kanila magbigay kapag marami ka ng kayamanan. Ang sumakan dito, tinitignan ng Panginoon kung ano yung gagawin mo sa kakarampot na meron ka. Yun ang tinitignan ng Diyos. Ano ang gagawin mo doon sa kakarampot na meron ka? Kung meron ka 10 piso, ano ang gagawin mo doon sa 10 piso? Kung meron ka 20 pesos, ano ang gagawin mo doon sa 20 pesos ibibigay sa iyo ng Panginoon? Bakit? Ang tunay na issue kasi ay makikita natin sa Ecclesiastes chapter 5, verse 10 to 11. Pasilin natin yung sinasabi dito ni Solomon. No? Ang sabi niya sa Mangaral chapter 5, verse 10 to 11, kapag isang sabi niya, ang gahaman sa salapi ay walang kasiyahan. Ang gahaman sa salapi ay walang kasiyahan sa kayamanan. At ang sakit sa kayamanan ay hindi nasisiyahan sa kaunting pakinabang, ngunit ito man ay walang kabuluhan. Habang lumalaki ang kayamanan, dumarami ang pangailangan at ang tayong kasiyahan ng may-ari ay ang isipin siya ay mayaman. Alam nyo, ayon sa pag-aaral, lumitaw na ang mga mayayaman mas marami mas lang problema kaysa sa mga mahihirap. Yun ang lumitaw sa pag-aaral. Kaluwalis, ang sabi ng Luke chapter 16 verse 10, ang sino mga pagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay pagkakatiwalaan sa higit na malaking bagay. So sinasabi dito ng Panginoon, kung hindi ka tapat sa maliit na bagay, the possibility you are not faithful with greater things. Kung hindi ka tapat sa maliit na bagay, hindi ka rin pagkakatiwalaan sa mas malaking bagay. Now, look at this. Kapag nakita ng Diyos na mapagkakatiwala ka sa maliit na bagay, God will give you more. Bibigyan ka ng Diyos na higit pa. Why? Because God knows that if He's going to give you more, He knows that you can handle it. Eto, mga minito sa balita, yung mga instant millionaire, yung mga tumataya sa loto, tapos na nanalo. Instant millionaire, one day biglang naging millionaire sila. After 1 week, after 1 month, after 1 year, yung million nila nawala na. Why? Kasi, hindi nila na-handle ng pastor yung million na ipinagalaw sa kanila. That's a problem. So ano ang prinsipyo ng Diyos? Kailangan mo na pagkatiwalaan ka na sa maliit na bagay bago pagkakatiwalaan sa higit na malaking bagay. That's the principle of the Lord. Ang sinasabi sa atin ang salita ng Diyos. See? So, now, ang tanong kasi hindi yung kung marami ka pag-aaral. Ang tanong kasi ay kung ano ang ginagawa mo sa kung ano ang meron ka. That's the real question. Hindi tanong marami ba ang meron ka? Ang tanong kasi, ano ang ginagawa mo doon sa kung ano ang meron. That's the question. Huwag ba natin? Yun ang prinsipyo ng Diyos. Regarding sa mga bagay nito. Okay? Now, tingnan natin kasunod ang sinasabi ng Bible. Okay? So, tingnan natin yung word ng Panginoon regarding sa pag-ibig sa kayamanan. In 1 Timothy, balik lang natin kanina yung binasa natin kanina. In 1 Timothy chapter 6, verse 17.
Notice. Again, sabi niya, ang mayayaman sa material na bagay ay isa mong huwag magmataas at huwag pumasa sa kayamanan ng milit sa halip. Pumasa sila sa Diyos na masagaling bibigyan ng lahat ng mga bagay para sa ating kasiyahan. Now, papansin natin dito, may warning ng Panginoon regarding sa pag-ibig sa kayamanan. At ang instruction niya, ang warning niya, inuutusan niya si Timoteo. Ano utos niya? Sabi niya, turuan mo sila. Utusan mo sila na huwag magmataas at huwag pumasa sa kayamanan lumilipas. Okay? Very simple yung ibig sabihin dito ni Apostol Pablo. Utusan mo sila na sila ay huwag magmataas ang sabi niya. Okay, bakit? Ang nais kasi ng Panginoon tayo ay umasa sa Kanya. Na tayo ay makuhaw, mag-isa sa Kanyang mga salita. Hindi sa kayamanan. Okay? Now, aminin man natin na hindi man lahat sa atin nandito. Maybe some, maybe most of us here. Diba? You set your hope in money. Let me ask you a question. Ba't ka nag-aaral? Ba't ka nagtatrabaho? With all honesty, ang isasagot natin para kumita ng pera. Ba't ka nag-negosyo? Para kumita ng pera. Totoo ba? Ano ang turo sa inyo mga magulang mo, anak? Mag-aral kayo maayos? Para pwede ng panahon. Di ba? Kumita ka. Hindi ba? Hindi po ba yung nasagot natin? Kung sabi ng email ang hindi ka na nasagot. Mag-aaral tayo, tatrabaho tayo, nag-negosyo tayo, dahil sa pera. Wala sabi sa inyo kanina, money is necessity. But let me tell you this, it is wrong to study because of money. It is wrong to work because of money. It is wrong to start a business because of money. Tapos yun naman naging reason kung bakit natin ginagawa yung mga bagay ito dahil sa pera. Mag-aaral ng maayos para ako ay kumita ng pera. Magtatrabaho ko para ako ay kumita. Mag-negosyo ko para ako ay kumita. Kaya ang concern ko kapag nagtatrabaho ka, magkano kaya ang sasahurin ko? Kapag nag-overtime ako, magkano ang sasahurin ko? Kapag gumraduate na ang anak ko na kapag trabaho siya, magkano kaya ang support ang ibibigay niya sa akin? Because our concern is about money. Ang concern natin ay patungkol sa pera. But let me tell you this. Alam niyo, ang gusto ng Panginoon? Ang sabi niya, ilagak daw natin ang ating tiwala sa Diyos na nagbibigay ng kayamanan at hindi lumilipas. Our hope, ang ating pag-asa ay wala sa pera, ang ating pag-asa ay nasa Diyos. That's a big difference. Malaki ang pagkakaiba ng dalawang bagay na yun. Now, Pastor, kung ako magtatrabaho hindi para sa pera, ano yung dapat na gawin ko? Your concern is not about how much your company will pay you. Hindi yun ang concern mo. Okay? Let me tell you, hindi yun ang concern mo. Okay? Ang concern mo, kung ikaw ay estudyante, kung ikaw ay negosyante, kung ikaw ay nagtatrabaho, your concern is this. You have to be motivated by the desire to be the best you can. Okay? Ang pinaka-concern mo kapag nag-aaral ka, nagtatrabaho ka, kapag nag-negosyo ka, is that you will be the best, you will be giving the best. Ibibigay mo lang yung lahat ng kakayahan mo, yung lahat ng pwede mong gawin para mag-excel ka. If you are working in a company, ibigay mo yung the best mo. Yung excellent job, ibibigay mo lahat ng mga kaya mo. Yun ang pinaka-concern mo kung paano ka magiging magaling doon sa bagay na ginagawa mo. Ibig sabihin, hindi ka pwede sa trabaho, hindi ka nagtrabaho
ganito, ibigay mo ang the best mo sa pagtatrabaho at hayaan mo ang promotion ang humabol sa iyo. Ibig sabihin, Pastor, hindi ko concern na mag-promote ako. Ang concern ko magtrabaho ako ng maayos. Dito sa pinapasukan ko, tutulungan ko sila ng umangat. Yun ang concern mo. At kung ipopromote ka nila, yun ay bahagi ng stewardship na ibigay mo. So your concern is not about the money. Your concern should be how can you become best in everything that you do. Napabuka natin. Nung ako nagsisimula sa vlogging, sa YouTube, ang motivation ko kung bakit ako naging YouTube, pera. To be honest with you. Alam niyo po ba na kumikita na ako ng 5-digit dahil sa pag-YouTube ko? Before, 5-digit every month. Okay? 5-digit. Kaya ko supply pa ang kailangan ng family ko na hindi ko maasa sa ibigay ng ibang tao. Okay? Pero meron akong maling motivation pa rin. Ang tamang motivation, hindi para kumita ko ng pera, ang motivation para may makita ko yung the best ko doon sa mga tao na nanonood sa akin. And if payment will come, that will come. That's the motivation. Yun ang mindset. Yun ang perspektibo. Hindi dahilan ang pera at haka ng katrabaho. Ang dahilan kaya ka nagkaroon ay para ibigay mo yung best mo para kapatulong sa kumpanya. Well, anyway, bakit mo pa problemahin yung pera? Eh, kasama naman sa kontrata kung magkano sasabuhin mo. Hindi ba? So, alam mo naman kung magkano yung minimum na tikitain mo. So, while you are working, give your best. While you are studying, give your best. Hindi tayo patulad ng ibang tao ng mga hindi Kristiyano na ang dahilan ng lahat ng mga bagay na ginagawa nila ay puro na lamang kapiraan. Again, hindi mo mahanap ang security ng buhay sa pamamagitan ng pera. Diba? Hindi secure ang buhay dahil mahanap ng pera. Our security, our hope rests alone sa ating Diyos. So, ibig sabihin, ang mindset ganito, Lord, sa lahat ng mga bagay na gagawin ko, I will give you the best for you. Okay? Tandaan natin, kung ikaw ay estudyante, that's part of your ministry. If you are an employee, that's part of your ministry. If you are a businessman, that's part of your ministry. Pero, hindi po sabihin, sa lahat ng mga bagay na ginagawa mo, you have to exert your excellence. Yung pinaka-the best, dapat ibigay mo. Bakit? Ano sabi ng Panginoon sa Colossians chapter 3, verse 23? Malapit na po tayo matapos. Colossians chapter 3, verse 23. Ito what is? Ang sabi dito ng Panginoon, anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa mga tao. Kung nagtatrabaho ka, wherever, kayo naman naglilingkod, hindi sa tao, sa Diyos. No? Kagabi, nag-browse ako sa Facebook. Diba? Mayroong mga nagtatrabaho sa construction site, nakahiga lang. Nakahiga. No? Maya-maya meron sila kasama na tumatakbo. Tumatakbo. No? Yung pala, dumating yung boss nila. No? So, minsan habang wala yung boss, nagpapahinga lang sila. Kung dumating yung boss, yun nga, mula silang takbo, tayuan sila. Para may pakita, may katrabaho sila, ang tawag doon, eye service. But look at this. If you are a student, if you are an employer, if you are a businessman, ang sabi ng Panginoon, maglingkod kayo na parang sa Diyos ninyo ginagawa, hindi sa tao. So, ibig sabihin, ano man ang trabaho mo, isipin mo na ginagawa mo yun, hindi para sa tao, ginagawa mo yun para sa Diyos.
Malinaw. Bakit? Nilalayo tayo ng Diyos doon sa tinatawag natin na idolatry. Yung pag-ibig sa kayamanan. Kaya ka lang trabaho kasi dahil sa pera. Hindi pala. Nagtatrabaho ka kasi gusto mong ibigay yung the best mo para sa Diyos. Okay? Now, let me end with this verse in 1 Timothy chapter 6 verse 9. In 1 Timothy chapter 6 verse 9, before we pray, sabi nito ni Pablo kay Timothy sa verse 9, sabi niya, ang mga nagnanasang yumaman ay nahuhulog sa tukso at nasisilo sa bitag ng masama at mga hangal na hangarin na natutulak sa kamatayan at pangamahan. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasama. Dahil sa pagkakagad na yumaman ay mga taong nalalayo sa pananampalataya at nasasanlak sa maraming kahirapan. Okay, ano ang encourage niya? Nais ng Panginoon na ibuhos natin ang lahat-lahat para sa Kanya. Na ang lahat ng mga bagay na ginagawa natin ay gagawin natin para sa ikaluwalhati ng Diyos. At ang pasya, kung ikaw ay magiging mayaman o hindi, nasa Diyos. Okay? Ang kapasyahan, kung ikaw ay magiging mayaman o hindi, nasa Diyos. Ang nais ng Diyos na gawin mo sa kasalukuyan is that you'll be giving your best in whatever you do. Ibigay mo yung pinaka-best mo sa lahat ng mga bagay na ginagawa mo. Gawin mo yung mga bagay na nakakandulwalhati sa Kanya. Gawin mo yung mga bagay na ikinatutuwa ng Diyos. At kapag ginagawa mo yung mga bagay na ito, ang Diyos na ang bahala kung papayamanin Kanya. But take note, sabi niya Apostol Pablo, huwag mo ituon ang iyong puso. Huwag mong ilagay yung puso sa Kanya. I hope this morning, God has given us a new perspective kung paano po natin pangasuhan ang kayamanan natin and how we can work for His kingdom. So now, tayo ay malalahanan that our money is the standard of our money. Nakikilala tayo ng tao sa kung paano natin ginagamit ang ating kayamanan. So, ano nais na Diyos? Gawin natin ang lahat ng mga bagay, yung the best natin para sa Kanyang kamalatian, para sa Kanyang ikatutuwa, at ang Diyos na ang bahala kung magbubunga yung mga bagay na ginagawa natin para sa Kanya.